Welcome sa Tagalize Movie Recap. Tatalakayin natin ngayon ang movie na pinamagatang Super Family. Kwento ng isang ordinaryong pamilya na nagkaroon ng superpowers. Paano nangyari iyon? Halika at alamin natin ang kanilang kwento. Pero bago ang lahat, huwag kalilimutang mag-like, subscribe, at ihit ang notification bell para updated ka sa ating mga uploads. Isang madilim na gabi sa baybayin ng Russia, tinutulungan ni Oleg ang isang grupo ng smugglers na magpuslit ng 1 toneladang kabyar sa isang maliit na bangka. Ang marinerong inupahan niya ay tumututol sa ideya at pinapaalala nito na hanggang 600 kilo lang ang kaya ng bangka at hindi nito binago ang isip niya kahit pa mag-alok si Oleg ng mas malaking pera. Ngunit hindi ito sapat para sumuko si Oleg, nagpanggap siyang tatawag sa asawa niya pero ang totoo ay kinausap niya ang smuggler at sinabihan itong sabihin na 600 kilo lang ang kargamento para pumayag ang marino. Gumana ang panlilinlang at naipasakay ni Oleg ang 1 toneladang kabyar sa bangka. Pero hindi pa sila nakakalayo ay dahan-dahang lumubog ang bangka at ang mga kargamento nito. Wala silang magawa kundi ang lumangoy papunta sa pampang. Nang singilin siya ng marino para sa pinsala sa bangka, ay ibinigay na lang ni Oleg ang bago niyang sasakyan, kapalit ng lumang sasakyan ng marino, at may utang na 1 milyon sa mga smugglers. Kinabukasan, pumunta si Oleg sa bangko para dalawin ang nobya niyang si Anna at sinubukang makahiram ng pera. Pero hindi siya napagbigyan dahil hindi pa niya nababayaran ang dati niyang utang. Gusto man siyang tulungan ni Anna, kaya nagmungkahi siya na baka pwede silang humingi ng tulong sa pamilya niya na may sariling bahay. Hindi natuwa si Oleg sa ideyang iyon dahil hindi niya kasundo ang pamilya ni Anna at mas nanaisin pa sana niyang hindi na sila muling makita. Ngunit dahil wala na siyang ibang malapitan, napilitan siyang sumama sa bahay ng pamilya nito. Doon niya nakilala ang iba't ibang miyembro ng pamilya, ang ama ni Anna na si Boris na mahilig kumanta ng kakaibang mga kanta at 5 taon nang hindi lumalabas ng bahay dahil umano'y wanted siya. Ang lolo nilang si Pavel na tila pagod na sa buhay at nais nang mamatay. Ang ate niya na si Rita na nagtatrabaho bilang accountant sa teatro pero lihim na nangangarap na maging performer. Si Tolik na gustong magsundalo ngunit hindi matanggap dahil sa kanyang asthma at sa halip ay nahilig na lang sa pagsasanay ng mga aso. At ang bunso nilang si Sasha, isang batang babae na sabik ng maging dalaga at may lihim na paghanga sa nobyo ng kanyang ate na si Anna. Sinubukan ni Oleg na kausapin si Boris tungkol sa problema niya sa pera, pero kinailangan pa niyang maghintay hanggang matapos itong kumanta bago siya pinakinggan. Nang sa wakas ay magsalita siya, biglang nagalit si Boris at nagwala dahil para sa kanya, ang pagbenta ng bahay ay parang pagbenta na rin sa pamilya bilang mga alipin. Ipinaliwanag ni Oleg na wala namang mawawala sa kanila dahil guarantor's letter lang ang kailangan niya, pero hindi na tinag si Boris sa desisyon niya. Biglang naputol ang kanilang pagtatalo nang may bulalakaw na bumagsak mula sa bubong at sumabog sa gitna ng bahay na unang tumama kay Pavel. Sa takot, nagsitakbuhan palabas ang buong pamilya, akala'y inaatake sila. Ngunit nang makita nila ang pag-ulan ng mga bulalakaw sa kalangitan, saka lamang nila naunawaan ang nangyayari kaya dali-dali silang bumalik sa loob para tingnan ang kanilang lolo. Matapos siyang ihiga sa kama, nagsimulang maghukay si Oleg kasama ang magkakapatid upang alisin ang bulalakaw at balak sana nila itong ibenta. Isa-isang alang silang nakatulog sa pagod, kaya naiwan si Oleg na mag-isang naghuhukay hanggang matapos siya kinaumagahan. Pag-ahon niya mula sa hukay, narinig niyang tinatawag siya ni Pavel mula sa kama upang sabihing mamamatay na raw siya. Nais sana ni Oleg na tumawag ng ambulansya, ngunit pinigilan siya ng matanda, sapat na raw ang naging buhay niya at handa na siyang lisanin ang mundo ng payapa. Matapos tiyaking wala na talaga siyang pulso, dali-daling tumakbo si Oleg kay Anna para ibalita, pero mahimbing itong natutulog at hindi nakikinig. Nakapagpahinga na rin si Oleg sa tabi niya nang dumating si Tolik para ipakita ang isang bagay, ngunit bigla na lang nawala si Anna. Sinundan ni Oleg si Tolik sa sala at doon nila nakita na ang bulalakaw ay naging kakaibang likido. Sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng pambihirang lakas si Sasha at nakakalipad na si Rita. Maya-maya, dumating si Anna, ngunit kalahati ng katawan niya ay biglang naging invisible. Biglang sumulpot din si Pavel, buhay at maayos, ngunit nang hindi makontrol ni Rita ang bago niyang kakayahan, lumipad siya palabas ng bubong at bumagsak sa lupa, na nagdulot ng muling pagkamatay ni Pavel. Nang maibalik si Rita sa loob at matali para hindi na muling lumutang palayo, saka lamang naging ganap na nakikita si Anna. At muli ring nabuhay si Pavel. Napagtanto nila na binigyan sila ng bulalakaw ng espesyal na kapangyarihan. Naisip ni Anna na dapat nilang tawagin ang mga otoridad, ngunit paglabas niya ng silid, namatay ulit si Pavel at huminto sa paglutang si Rita. Lumalabas na ang kapangyarihan nila ay gumagana lamang kapag magkakasama silang lahat. Nagpasya silang pumunta sa doktor para magpakonsulta, pero sinabi nitong malulusog naman silang lahat at walang anumang problema. Ang kakaibang epekto kapag nagkakahiwa-hiwalay sila ay tila bahagi lang daw ng kung paano gumagana ang kapangyarihan nila. Habang naghahapunan, napag-usapan nila kung ano ang dapat gawin dito. Gusto ni Rita na gamitin ito para makapagtanghal, ngunit nag-aalala si Pavel na baka pag-eksperimentuhan lang sila ng mga tao. Samantala, habang pinapakain ni Tolik ang mga aso niya, natuklasan niyang naiintindihan na pala niya ang mga ito. Iminungkahi naman ni Oleg kay Boris na ilabas sila sa telebisyon at pagkakitaan ang kanilang kakaibang kakayahan. Ngunit mariing tumanggi si Boris na gamitin ang pamilya niya sa ganoong paraan.
Kinagabihan, habang nakahiga, tinanong ni Oleg si Anna tungkol sa perang nasa bangko, samantalang si Anna na may nababahala na baka ang magiging anak niya ay isa ring invisible. Kinaumagahan, sinubukan ni Pavel na magbigti, pero nabigo siya dahil hanggat malapit siya sa pamilya niya, ay nananatili siyang buhay. Doon din natuklasan ni Boris ang kakayahan niyang mag-teleport nang bigla siyang mapunta kung saan-saan matapos magmadaling umupo sa inidoro. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, naisip niyang kailangan ng pamilya ng bakasyon para makahinga. Kaya nagtungo sila sa isang ilog para mangisda. At habang sinusubukan ni Boris kontrolin ang bago niyang kapangyarihan, ipinaliwanag ni Oleg ang plano niya, na magtulungan silang magnakaw sa bangko gamit ang pagiging invisible ni Anna. Kailangan niya lamang pumasok, kunin ang bag ng pera, at lumabas ng hindi napapansin, habang ang iba naman ay mananatili sa kotse malapit sa bangko upang hindi mawala ang bisa ng kapangyarihan nila. Sila Anna, Tolik, at Sasha ay pumayag sa plano. Pero nanatiling tutol si Boris, at sinabi pang wala siyang pakialam kahit pa umalis si Oleg at mawala ang kapangyarihan nilang lahat. Sa galit, sumakay si Oleg sa kotse at agad siyang sinundan ni Anna. Habang nasa daan, sinubukan ni Oleg kumbinsihin si Anna na maayos at ligtas ang plano niya, ngunit bigla silang hinarang ng isa pang sasakyan. Mga smugglers pala iyon na naniningil ng utang kay Oleg. Nakiusap si Oleg na bigyan siya ng 1 buwan para makabayad, pero tumanggi ang mga ito at 1 linggo lang ang palugit niya, kung hindi ay ibebenta raw nila ang mga organ niya sa Chinese black market. Pagkaalis ng mga smugglers, doon lang tuluyang naunawaan ni Anna na hindi lang pala simpleng pera ang problema ni Oleg, nakataya na rin ang buhay nito. Kaya kahit labag sa loob, pumayag si Anna na tulungan siya. Kinabukasan, isinama nilang magkasintahan si Boris para ipakita ang isang maganda at bagong bahay na maaari nilang mabili kung matutuloy ang plano. Para kay Boris, hindi niya kailangan ng bagong tirahan, pero naglakas loob si Anna na magsalita. Sinabi niyang sawa na ang pamilya sa luma at sirang bahay, at handa na silang lumipat sa kahit saan na may maayos na banyo. Ngunit matigas pa rin si Boris sa pagtanggi, hanggang sa mapaiyak si Anna at aminin na sa buong buhay niya ngayon lang siya humingi ng pabor sa ama niya, ngunit hindi pa rin siya nito kayang pagbigyan. Sa huli, bumigay din si Boris at pumayag na sumama sa plano ng pagnanakaw sa bangko. At matapos nilang pag-usapan ang lahat ng detalye, nagdiwang ang pamilya para sa bagong buhay na inaasahan nila. Pero hindi tumitigil si Sasha sa pang-aasar kina Oleg at Anna tuwing sinusubukan ng dalawa na magkaroon ng pribadong sandali. Kinaumagahan, nag-ayos pa siya at nag-make-up para lang mapansin ni Oleg. Pero ang hindi inaasahan ni Oleg ay nang bigla na lang maglatag ng kanikanyang kondisyon ang bawat miyembro ng pamilya kapalit ng pakikipagtulungan nila sa plano. Gusto ni Pavel na makremate siya pagkatapos ng pagnanakaw. Nais naman ni Rita na magtanghal at makalipad sa harap ng maraming tao, at ang hiling naman ni Sasha ay ang makipag-date si Oleg sa kanya. Para kay Oleg, sobra ang mga hinihingi nila kaya tumanggi siyang makipagtulungan. Pero pinagsabihan siya ni Boris na kung gusto niyang maging bahagi ng pamilya, kailangan handa rin siyang tumulong sa kanila. Wala tuloy siyang nagawa kundi pagbigyan ang kahilingan nilang lahat. Matapos niyang bisitahin ang teatro kung saan nagtatrabaho si Rita at ayusin ang pagkakataon para sa pagtatanghal nito, ay sa kanya natuklasan ang sarili niyang kapangyarihan habang nasa kama kasama si Anna. Nakakapagpalabas siya ng tubig mula sa mga daliri niya. Kaya pabirong sinabi ni Anna na pwede na siyang gawing pandilig ng halaman. Kinabukasan, sumama si Sasha sa magkasintahan nang puntahan nila ang bangkong target nila, pero hindi ito ang pinagtatrabahuhan ni Sveta para makaiwas sa hinala. Habang inaayos nila ang mga detalye ng plano, biglang nagtanong si Sasha kung ano ang mangyayari kung sakaling mahuli si Anna at makulong, at kung sino na raw ang mag-aalaga kay Oleg kapag nangyari yon. Pabirong sagot ni Anna na siya na lang daw ang mag-aalaga kay Oleg. Pagbalik nila sa bahay, nagulat sila nang makitang nagpakalbo si Tolik dahil sa wakas ay tinanggap na raw siya sa army. Ibig sabihin, hindi na siya makakatulong sa planong pagnanakaw. Nalungkot si Boris sa balitang aalis na ang anak niya, pero si Oleg, imbes na magdiwang para kay Tolik, ay mas inisip niya pa rin ang plano. Gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng mga koneksyon niya, at ipinaalam sa army na nagkamali lamang sila sa pagtanggap kay Tolik. Galit na galit si Tolik sa nangyari, ngunit natuwa naman si Boris at sinabing sa wakas ay natauhan na daw ang army. Kinausap ni Oleg si Tolik at nangakong tutulungan siyang makapasok muli pagkatapos ng pagnanakaw, kaya nakuha niya ang tiwala nito. Sumunod, nagtungo sila sa punerarya upang asikasuhin ang cremation ni Pavel. Binigyan sila ng empleyado ng papel na kailangang idikit ni Pavel sa kanyang dibdib upang malaman ng pulis kung saan siya dadalhin sakaling muli siyang mamatay. Pagkatapos noon, dinala ni Oleg si Sasha sa isang mamahaling restaurant. Palihim silang binabantayan ng buong pamilya at si Anna ay nakaupo pa mismo sa tabi nila habang invisible. Ipinilit ni Sasha na isama siya ni Oleg pagkatapos ng pagnanakaw. Ngunit bago pa ito makatanggi, biglang dumating ang mga smugglers na doon din kumakain. Lumapit ang mga ito kay Oleg upang kausapin siya, pero ramdam na ni Sasha na hindi mabuti ang mga taong iyon. Kaya bigla siyang tumayo at walang takot na binugbog ang mga smugglers. Sa gulat, nagsitakbuhan ang buong pamilya para makaiwas sa gulo, pero dahil nagkahiwa-hiwalay sila, nawala ang lakas ni Sasha, kaya tuluyan na lang nilang iniwan ang mga smugglers.
Kinabukasan, oras na para isagawa ang plano. Ipinark ni Oleg ang kotse sa tapat ng bangko dahil bawal pumarada sa eskinita na gusto sana ni Boris. At dahil katawan lang ni Anna ang nagiging invisible, kinailangan niya pang maghubad bago pumasok sa bangko nang hindi nakikita. Kasama si Oleg, palihim niyang sinundan ang mga empleyado upang malaman ang mga password at code, habang kinukuhanan naman ni Oleg ng litrato ang mapa ng lugar. Samantala, nainip si Boris at inilipat ang kotse sa eskinita, pero ang hindi niya alam na bawal palang pumarada roon. Kaya nang dumating ang armored truck ng bangko, ay pinaalis sila ng mga gwardiya. Tumanggi si Boris dahil alam niyang mawawala ang kapangyarihan ni Anna kapag lumayo sila, kaya itinulak ng truck ang kotse nila. Sa isang iglap, biglang lumitaw si Anna sa harap ng mga tao at nagkagulo na ang lahat. Agad nilang tinawagan si Oleg na tumakbo palabas, at dali-dali nilang inilapit ang katawan ni Pavel upang bumalik ang kapangyarihan nilang lahat. Sa wakas, ay muling naging invisible si Anna. Kaya inakala ng mga nakasaksi na guni-guni lang ang nakita nila. Paalis na sana ang pamilya, ngunit pinahinto sila ng isang pulis. At sa takot na huhulihin siya, biglang nag-teleport si Boris, at sa kamalasan, ay napunta pa siya sa loob ng police truck at tuluyang naaresto. Pero napalaya rin siya agad ni Oleg kapalit ng isa niya pang kotse. Pag-uwi nila, sinabi ni Oleg na hindi naman talaga wanted si Boris, at imahinasyon niya lamang iyon. Sa galit, ay sinigawan niya ang buong pamilya, at nakiusap sa kanilang tigilan na ang mga kalokohan. Pero kinabukasan, kinailangan pa rin nilang ihatid si Rita sa teatro upang tuparin ang ipinangako sa kanya ni Oleg. Nang oras na ng pagtatanghal, nakita ni Rita na maraming tao ang nanonood, kaya tinamaan siya ng matinding kaba at bigla na lang lumipad palabas ng teatro. Hinabol siya ni Oleg, pero sakto namang nakasalubong niya ang mga smugglers at doon sa mismong entablado pa siya binugbog. Dahil sa galit at pagkadismaya, ininsulto ni Oleg ang buong pamilya, tinawag silang tamad at makasarili. At nang sinubukang umalis ni Oleg para iwan na talaga sila, ay naisip ni Boris na dukutin siya para hindi makaalis. Kinagabihan, bumalik sila sa bangko na buo na ang loob na ituloy ang pagnanakaw. Habang ginugulo ni Pavel ang mga lasing sa labas para makalikha ng distraksyon at hindi sila mahalata, ay abala naman ang iba sa paghahanda. Itinulak ni Sasha ang isang truck para harangan ang daan, at sama-sama nilang binutas ang pader para tuluyang makapasok. Nag-teleport si Boris papasok ng bangko, saka inihagis ni Sasha si Anna sa loob bago siya bitbitin ni Rita pataas. Nagamit nila ang tamang code para patayin ang alarm, at si Sasha naman ang nagbuhat ng buong safe at hinagis palabas ng kalsada. Habang nililipat nila ang pera, dumating ang mga pulis, pero pinahabol ni Tolik ang mga aso niya, kaya nagkagulo at nakatakas sila dala ang pera. Umaga na nang tuluyan silang nakalayo sa bangko, at habang nagdidiwang sa kanilang tagumpay, ay pinaalala ni Pavel ang huling bahagi ng kasunduan. Handa na raw siyang mamatay at nakiusap na iwan na siya, kaya't isa-isa na silang nagpaalam at umalis. Ngunit nang makita nilang bumagsak na siya, hindi nila natiis at bumalik sila para tulungan siya. Galit na sinabi ni Pavel na wala na silang magagawa dahil ito ang gusto niya. Pero iginiit ni Boris na dapat manatili silang pamilya. Ngunit ipinaliwanag din naman ni Oleg na hindi na sila pwedeng magsama-sama dahil tiyak na hahabulin sila ng pulis. Bukod pa dito, ay nakapagplano na rin sila ni Anna na pumuntang Thailand. Si Tolik naman ay gustong pumunta ng Moscow at si Rita ay tutungo na rin sa Brazil kasama si Sasha. Niyaya nila Rita si Boris na sumama sa kanila, ngunit naputol ang usapan nila nang si Pavel na mismo ang tumawag ng pulis para kunin ang katawan niya, kaya napilitan na silang umalis. Labis na dinamdam ni Anna ang pagkamatay ng lolo niya. Tumanggi siyang tanggapin ang bahagi niya sa pera, nang hinati-hati na ito ni Oleg at sinabing dapat nila itong ibalik, pero hindi pumayag si Oleg. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa paalisin niya si Oleg sa kotse at sinabing ayaw na niyang sumama sa kanya. Nang makitang wala pa ring pinagbago ang pamilya ni Anna ay tuluyan ng umalis si Oleg. Binayaran ni Oleg ang mga smugglers at itinago ang natitirang pera sa sarili niyang katawan. Nang makarating si Oleg sa airport, handa na sana siyang umalis ng bansa. Pero habang naghihintay, nakita niya sa balita na inaresto ang pamilya matapos nilang subukang bawiin ang bangkay ni Pavel mula sa punerarya. Noong una, pilit niya iyong binaliwala at nagpatuloy sa pagsakay sa eroplano. Ngunit pagkapasok niya sa loob, hindi na niya kinaya ang konsensya. Bumaba siya at nagpa siyang bumalik para tulungan sila. Una niyang pinuntahan ang punerarya, kung saan sinubukan niyang suhulan ang empleyado para maibalik sa kanya ang bangkay. Dahil marami raw ang desperadong makuha si Pavel, humingi ang lalaki ng 1,000,000 at tumangging tumanggap ng mas mababang halaga. Sinubukan pa ni Oleg na makipagtawaran, pero sa huli, wala na siyang ibang magawa kundi ibigay ang lahat ng natitira niyang pera. At dinala niya si Pavel sa korte kung saan nililitis ang pamilya. Pagkapasok pa lang nila, bumalik agad ang kapangyarihan ng bawat isa at nagkagulo sa loob. Nag-teleport si Boris palabas ng kulungan, at habang binubugbog nila ni Pavel ang mga humaharang, sinira ni Sasha ang rehas para mapalaya ang mga kapatid niya. Magkakasama nilang pinatumba ang iba't ibang opisyal habang nagtatakbuhan ang iba sa takot. At ngayong magkakasama na sila ulit. Sa wakas, ay tinanggap na ni Boris na sa ganitong klaseng kabaliwan at tapang ay opisyal ng bahagi ng pamilya si Oleg.
Sa labas ng gusali, naghihintay na ang isang grupo ng armadong pulis sa kanila. Dinistract sila ni Rita sa pamamagitan ng paglipad at nagpanggap bilang isang relihiyosong aparisyon, kaya nagkagulo at nagkaroon ng sapat na oras ang pamilya para magnakaw ng kotse at makatakas. Ngunit hindi nagtagal, natauhan din ang mga pulis at sinimulan silang habulin. Nagteleport si Boris papasok sa isa sa mga sasakyan ng pulis at ginulo ito mula sa loob. Si Sasha naman ay itinulak ang ilang sasakyan gamit ang kanyang pambihirang lakas. At nang mapadaan sila sa isang tindahan ng gulay at madumihan ang windshield, agad iyong nilinis ni Oleg sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng tubig mula sa kanyang mga daliri. Muli, ginamit ni Sasha ang lakas niya para makaliko sila ng biglaan, dahilan para magbanggaan ang mga sasakyan ng pulis, maliban sa isang patuloy na humahabol. Sa huli, tumayo si Rita at tinaas ang kotse habang lumilipad, pinalutang niya iyon paitaas hanggang sa tuluyang na silang makatakas. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita sila sa mga smugglers at binayaran ang mga ito upang maitago sila sa loob ng isang container na patungong Thailand nang hindi natutunton ng mga otoridad. Ngayon, may 20 araw sila na ang tanging makakasama nila ay ang isa't isa. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung nag-enjoy kayo, maaaring i-hit ang like button, subscribe, at notification bell para updated ka sa susunod nating upload.